Marami ang nagtataka, marami ang nagtatanong, may lutuan nga ba sa katatapos na MMFF 2023 Awards? Unang-una na ang pagkakaroon ng 4th Best Picture na sa hinaba-haba ng kasaysayan ng MMFF ay ngayon lang nangyari. Ang nakasanayan ng lahat ay hanggang 3rd Best Picture lamang. Pero ano at tila idinagdag ang When I Met You in Tokyo bilang 4th Best Picture. Ang mga kuro-kuro ng netizens ay nakakagulat. Ang sabi sa mga komento ay may mga manipulasyong naganap na pabor sa pelikula ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Ang hinuhula ang posibilidad ay maraming Vilmanians na miyembro ang MMFF jury, kabilang na ang head jury nito na si Chito Ronyo. Ang isa pang dahilan di umano ay dahil kay Tirso Cruz III na isa sa cast ng When I Met You in Tokyo at kasama din si Tirso bilang miyembro ng MMFF Execom at sila di umano ang nagtulak upang ipanalo si Vilma Santos as Best Actress at magkaroon ng 4th Best Picture at ipwesto dito ang When I Met You in Tokyo. May komento rin na pilit idinagdag ito upang paramihin ang manonood ng pelikula ni Vilma at Boyet dahil nilalangaw. Isang Vilmanian ang sumagot kung bakit may 4th Best Picture dahil daw 10 ang MMFF entries ngayon. Ngunit sinupalpal siya ng isang netizen na noong 2005 ay 10 din ang entries, ngunit ang mga pelikulang nagwagi ay hanggang 3rd Best Picture lamang. Ang opinyon pa ng netizens, dapat ay ginawa ni Tirso ang ginawa ni Boots Anson Roa Rodrigo na umalis as MMFF chairman dahil sa conflict of interest since parte ng isang pelikulang entry sa MMFF si Boots. May nagtatanong din kung bakit binigyan ng FPJ Award ang When I Met You in Tokyo dahil taliwas naman ang pelikula sa kriteria o pamantayan ng bumabase sa legacy ng hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. at mas karapat-dapat daw na ang Gumbursa ang tumanggap nito. Isang malaking tanong din na kahit isang award ay walang naiuwi ang number 1 top grosser na pelikulang Rewind ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. At totoo ba ang bulong-bulungan na isa sa producers ng pelikula ni Vilma ay asawa ng isang miyembro ng MMFF Execom? Dagdag pang tanong ng mga kababayan natin na sumusuporta sa mga pelikulang Pilipino, ano na ba ang nangyayari sa MMFF? Akala ba namin ay gusto nitong bumalik ang mga tao sa sinehan? Bakit tila may mga kahina-hinalang kaganapan sa likod nito na labis na nakakababa ng integridad ng nasabing award-giving body? Anong masasabi nyo?